Ombudsman Jesus Crespin Boying Remulla ang posibilidad na magkaroon ng live streaming ang mga preliminary investigation ng ilang kasong hawak nito. Ito aniya ay para mas maging bukas at transparent ang proseso ng investigasyon. Nalayon masigurado ang integridad ng bawat pagsisiyasat at maitaas ang antas ng transparency sa mga kasong kanilang hinahawakan, kabilang na ang multi-billion peso flood control scandal. Kaugnay nito ay plano na rin ng kanilang tanggapan na simulan na ang paglalathala ng mga desisyon, kabilang ang kaso ni Senator Joel Villanueva hinggil sa umano'y maling paggamit ng Priority Development Assistance Fund nung siya ay kongresista pa. Samantala, upang patatagin ang implementasyon at mapunan ang gaps sa mga naunang batas, naghain ng resolusyon si Senator Camille Villar bilang tugon sa lumalalang mental health crisis sa bansa. Narito ang ulat mula kay Princess Castro. Nais tugunan ni Senator Camille Villar ang lumalalang kaso ng mental health crisis sa bansa. Kaya naman naghain ng senador ng Senate Resolution No. 99 na naghihimok sa Senado na tignan ang kaso ng mental health situation sa Pilipinas. Anya, kailangang palakasin ang pagpapatupad ng mga batas at mas maging accessible ito sa mga Pilipino. Sa pamamagitan ng mungkahing resolusyon, layo nitong pag-aralan at masuri ang gaps sa mga mental health program, palawakin ang affordable at community-based services at mga serbisyong batay sa komunidad gaya ng prevention, awareness at recovery. Batay sa datos ng pamahalaan, nasa 2,000 individual ang nagpakamatay sa unang kalahati ng taon habang 3.6 milyon naman ang nakararanas ng mental, neurological o substance use disorders. Isa sa mga recent suicidal incident na sanhi ng mental health issues ay ang pagkamatay ng social media influencer at anak ng TV host na si Kim Atienza na si Emma Atienza. Ayon kay Villar, hindi na invisible issue ang mental health. Ito ay isang tahimik na krisis na nangangailangan ng national response. Dagdag pa niya na dapat ding tiyakin ang accessibility ng mga mental health care sa mga public health system sa bansa. Bagaman may mga nauna nang itinatag na panukala tulad ng Mental Health Act at Basic Education Mental Health and Wellbeing Promotion Act, iginiit ni Villar na mahina pa rin ang implementasyon ng mga ito, gayon din ng resource gaps. Princess Castro, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa iba pang balita, planong dalhin ni Senator Loren Legarda ang katutubong sining at handicrafts ng mga Pilipino sa Frankfurt, Germany bilang unang stop sa pandaigdigang entablado. Ito ay kasunod ng National Arts and Crafts Fair o NACF 2025 na ginanap nitong October 23 hanggang 29 sa Mandaluyong. Layo ng senador na palawakin ang programa upang itaas ang dangal ng pamanang Pilipino, bigyan lakas ang mga komunidad at marinig ang kahusayan ng katutubo sa labas ng bansa. Ang NACF ay proyekto ng DTI na isa katuparan sa suporta ng tanggapan ni Legarda, National Commission for Culture and Arts at Design Center of the Philippines. Tinawag naman ni Bicol Saro Representative Terry Ridon na eskandalo ang pagkakapeke sa affidavit ni Senate Witness Orly Regala Guteza na aniya nagpapakita ng isang planadong operasyon na pampolitika batay sa kasinungalingan. Tunghayan ang ulat mula rito. Matatandaang ipinagtibay ng Manila Regional Trial Court na peke ang sinumpaang salaysay ni Orly Guteza matapos mapatunayan na pineke ang pirma ng abogadong si Attorney Pechi Rose Espera sa dokumento. Ayon kay Bicol SAR Representative Terry Ridon, ang desisyon ng korte ay malinaw na tagumpay ng katotohanan laban sa kasinungalingan at nagsiwalat ng sadyang panlilinlang sa mga opisyal na investigasyon. Giit niya, hindi ito isang simpleng pagkakamali sa papeles, kundi isang sinadyang pagtatangka upang baluktutin ang katotohanan at sirain ang integridad ng investigasyon sa Senado. Hinimok ni Ridon ang Department of Justice na agad ipatupad ang utos ng korte at kasuhan ang lahat ng sangkot sa peking affidavit.
upang hindi na maulit ang ganitong uri ng pandaraya sa proseso ng pamahalaan. Sinabi rin ng National Bureau of Investigation na handa silang magharap ng ebidensya sa Senado hinggil sa umano'y pamimeke ng lagda sa dokumentong isinumite ni Guteza. Samantala, nilinaw ng DOJ na kahit hindi notaryado ang affidavit, mananatiling may bigat pa rin ang mga pahayag ni Guteza sa ilalim ng panunumpa sa Senado. Ang nasabing witness ay iniharap ni Senator Rodante Marcoleta sa Blue Ribbon Committee at nagpatotoo umanong naghatid siya ng maleta ng pera kina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Ako Bicol Representative Saldico. Gayunpaman, iginiit ng dating kongresista na si Mike Defensor na hindi mahalaga ang isyu ng notaryo at mas dapat tutukan ang nilalaman ng testimonya ni Guteza. Binigyan din ni Ridon na kapag ginagamit ang huwad na ebidensya upang linlangin ang Kongreso, hindi lamang ito paninira sa mga individual, kundi pag-atake na rin sa mismong demokrasya ng bayan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Susunod sa News 4. Mga kabataan at iba pang lider umalma sa sabpina. Mga protesta laban sa korupsyon inihahanda. Bulusan Mayor naglabas ng pahayag ukol sa naging komento ni Vice Ganda na bulok na paaralan sa lugar. PNP SAF inaresto ang bomb maker ng isang teroristang grupo sa Sultan Kudarat. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.